Sabi dito mga kababayan sa balita, yung Marcos administration, tutulungan pa rin daw. And sabi dito, government to ensure fair ICC trial for Duterte. Sa press briefing mga kababayan kanina, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala na pong kamayan niya o responsibilidad ang gobyerno. Talagang roll of law lang po ang habol ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan sabi dyan, Marcos to still help Interpol arrest Rodi. Ma'am, former President Duterte is set to appear sa ICC tonight. Siguro po, could you enlighten us on ano po bang extent ng government assistance na maaaring ibigay kay former President Duterte throughout this proceeding? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sabi dito mga kababayan sa balita, yung Marcos administration, tutulungan pa rin daw si Digong na magkaroon ng fair trial doon sa ICC. Ano makikita ninyo dito ang pagiging compassionate mga kababayan ng ating Pangulo. Kahit nilait-lait na po, pinagbantaan, nilait-lait, tinawag na adik, adiktador, bangag, ngiwi, lahat ng uri ng pambabalahura po. Pero tingnan ninyo, hindi namin personal po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan sabi rito, government to ensure fair ICC trial for Duterte. Sa press briefing mga kababayan kanina, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala na pong kamayan niya o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero basehan niya sa Republic Act 9851 bilang Pilipino, hindi lang dahil dating Pangulo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kailangan din po natin na ang gobyerno na ma-sure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial, lalong-lalo na po Pilipino po ang ating dating Pangulong Duterte. Ganon mga kababayan, talagang roll of law lang po ang habol ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan sabi dyan, Marcos to still help Interpol arrest Rodi even if UNITEAM is still a thing. So kahit mga kababayan, halimbawa, hindi pa po nasira yung UNITEAM, hindi pinagbantaan ni Sara yung ating Pangulo, kasi po may international obligation tayo, may obligasyon tayo sa Interpol. Sabi po ni Castro, of course, we will still just abide by the law. Yun po kung ano man yung naging kasunduan with the Interpol, kahit sino pa yan. May nagkaroon, meron pang UNITEAM, walang UNITEAM, it will be the same. Hindi po pwede na magkaroon ng special treatment dahil lang po sa friendship. Kaya maging yung mga statement po ni Senator Bato na he felt betrayed daw kasi nag-promise yung ating Pangulo daw na hindi na babalik sa ICC. Tinupad naman ang ating Pangulo yung promise. Hindi man tayo nagbalik sa ICC, kaya lang member tayo ng Interpol. At saka, bakit barkada mo pa yung ating Pangulong Bongbong para ma-feel mong betrayed? Trinaydor ka ng ating Pangulo? Walang ganun po. Yun ang inyong narrative. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, rule of law ang sinusundan po niya. Pakinggan natin mga kababayan yung porsyon ng press briefing kanina. Ma'am, former President Duterte is set to appear sa ICC tonight. Siguro po, could you enlighten us on ano po bang extent ng government assistance na maaaring ibigay kay former President Duterte throughout this proceedings po? Wala po kasi tayong jurisdiction sa anumang gagawin po ng ICC. Sa kanilang mga procedures, wala pong jurisdiction. At after natin dala po ang dating Pangulo sa ICC, wala na po kamay o responsibilidad ang gobyerno kay dating Pangulong Duterte. Pero, base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang
dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalong-lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Okay, pero lahat po ng mga gastusin, like for example for legal counsel and all, private capacity na po yun ni former President. Sa kanya dapat manggaling yun? Opo. Kahit nga po sa mga complainants, hindi rin po yan talaga sagot ng gobyerno dahil may kanya-kanya po silang mga abogado at sabi nga po natin, wala po tayong responsibilidad or wala tayong hand over the ICC proceedings. Last question na lang po, Yusek. Si former Senator Trillanes, sinabi niya po in one of his interviews na there could be a cease order coming from the ICC sa mga Duterte assets while the trial or the investigation is ongoing. If maglabas po ang ICC ng ganong klaseng order to freeze the assets of the former president, will the government comply on that particular order? Kung meron naman po tayong batas at inaalaw po tayo, ipakita lamang po nila, tayo po yung magkukomply dahil lagi po, sinasabi natin, lahat po ng gagawin natin dito ay dapat lamang base sa batas. Okay, next question po. Eden Santos, Net 25. Yes, good morning po. Sabi po, the Office of the President said it paid for the private jet that brought former President Rodrigo Duterte to The Hague or The Hague. Paano ba bigkasin yun? The Hague. Baby, do you confirm po itong statement na to na ang Office of the President ang gumastos po dun sa pag-fly? Is it a jet plane or yung pong ginamit na last na? Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Magkano po yung kung meron na tayong estimate na ginastos dun sa pag-travel po kaya FPRRD? Wala po tayong kumpletong detalye about that. At maaari po siguro ay hindi ko agad masasabi kung meron man po dahil meron pong kaugnayan ito sa isang pribadong korporasyon. Yesterday po, medyo hindi kasi ako nakadalo dun sa briefing. Naikwento po nung ating mga officer from the PNP, CIDG, na yung ginawa pong pag-aresto kay FPRRD, yung naging attitude po nung mga pamilya na nagwala, parang gano'n, nagsisigaw, nagmura. Yung po bang ganong attitude, ay is it normal or sa tingin nyo hindi po? Normal lang sumigaw? Pamilya po yun Hindi po natin mawawala na gano'n na maging damdamin. Pero since ito naman po ay matagal nang pinag-uusapan at aminado naman po ang dating Pangulong Duterte na may kaso naman po sa ICC. At nabanggit nga rin po niya sa kanyang talumpati sa Hong Kong na meron siya nadidinig na warrant of arrest. Pati nga po si Senator Bato, inamin niya na meron. Kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. So, normal ang magkaroon ng ganong klaseng damdamin. Pero siguro dapat malaman din po natin lahat kung hanggang saan yung hangganan. Kung hanggang kailan pwedeng mag-react sa kapulisan. Kung ginagawa ang tama, nandoon ang mga dokumento, tingin ko dapat sumunod din tayo po sa batas. Iba po kasi yung sitwasyon na hinuli ka, pero wala kang ginawa, hindi ka caught in the act, or walang warrant of arrest. Pero dito po lahat ay naipakita. May warrant of arrest, nandiyan po ang Interpol. So, siguro mas maganda po kung naging kalmado rin ang mga kamag-anak po ni dating Pangulong Duterte. So, you're saying, sinasabi niyo po ba yan dahil based on your own experience din po dun sa nangyari sa kliyente ninyo? Parang sort of gano'n. Okay, sasagutin kita dyan. Unang-una, nalaman niyo ba kung ano yung totoong kwento? Yung aking kliyente, this is so too personal na pag-usapan dito, but I will explain. Yung ating naging kliyente doon, hinuli,
again, uulitin ko, di ko po alam kung nandito kayo nun, hinuli ng walang warrant of arrest, walang kaso, at hindi man lang sinabihan yung kliyente ko ng nature of the case. Ang sabi, confidential. What should the counsel react? And how would the counsel react on that? This situation of the former President Duterte, it's different from the case that I handled. There were violations committed by the police officers during that time, that's 2015. But in this case, all the documents, all the legalities, nobody can question that. Except maybe if they can use that for as a defense in their case. Thank you. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Ma'am, follow-up lang dun kay Senator Bato. Ano po yung nakikita natin na scenario once na nirelease na rin yung arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa? Pareho din po ba yung assistance na ibibigay ng government? Sa Interpol? Pareho pa rin po. Hindi po kasi tayo pwedeng mamili. Kung ito po ay ginawa po at nakipag-coordinate, makipagtulungan tayo sa Interpol dahil ang dating Pangulo po ang subject po ng warrant of arrest, hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Pero what will happen po? Kasi I understand Senator Bato de la Rosa has already talked to Senate President Jesus Cordero and he asked for the protection of the Senate. So, paano pong magiging senaryo doon kung may kausap siya sa Senado? Hindi ko po alam kung ano magiging sagot ni Senate President patungkol dyan, hanggang saan yung protection na kanya maibibigay. Kung may warrant of arrest, abogado naman po si Senate President. Alam naman po niya kung ito'y valid at pwede niya po na ikumpirma kung valid ang warrant of arrest. Hindi naman po niya siguro ikakalong at itatago ang masasabing suspect sa isang international criminal court. Last na lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned that clearly it was a demolition job against him. Pero parang nag-benefit pa siya dun sa demolition job kasi tumaas daw yung kanyang survey sa Pulse Asia. Your reaction on that? Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to, kung di ako nagkakamali, taong 2017. Matagal na nga po dapat noon pa po. Diba kung ito po ay hindi po nag-withdraw, at alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Siguro po, pag-usapan din po natin yung mga di umanong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon ang atensyon ng tao. Hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng kanilang mga kamag-anak na naging di umanong biktima ng EJK. Bakit ngayon ang mga Pilipino hindi na nakikita yung mga namatay? Bakit napagtutuunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay? Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity? Sana po ang ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Correct. Tignan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Sorry, how far are we from achieving justice for those victims? Doon po sa ICC, JK. ng EJK. Sa ngayon po, alam ko po may mga naka-pending po na complaints. Pero ayun nga po, kay SOJ Remulla, yung mga complaints naman po, kung di ako nagkakamali, yung complaints po sa ICC, ay hindi naman po yan itatouch. So most probably, para hindi po magkaroon ng overlapping ng cases at para hindi masabi namin magkaroon ng double jeopardy in the future. So, tignan po natin at tatanungin ko po rin si SOJ patungkol sa mga pending cases patungkol po dyan. Next question. Malinaw po, mga kababayan, yung paliwanag
ni Jose Castro. Bakit nga ba? Ang atensyon nandun sa binibigyan ng due process at masarap ang buhay doon po sa detention cell niya na parang hotel. Kumpletong mga facilities, amenities. Pero yung mga victims po na ang sabi, more than 30,000, abo na ngayon po. Wala yung due process. You see po? So yun ang dapat na makita ng ating mga mamamayang Filipino. Tama si Jose Castro. Masyadong nag-glorify kung sino yung akusado. Yung mga biktima ang dapat na pagtuunan ng pansin. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.